Afternoon, everyone. My name is Cyril T. Torres, and I'm the third reporter from Group 8, and this is the continuation of our report. Educational Approaches for Learners with SLD. Para sa mga learners na may specific learning disabilities o SLD, ay kailangan talaga nila ng tamang approach para mas maging successful sa school. Hindi ibig sabihin na mahina sila, kailangan lang nila ng ibang teaching style na mas bagay sa learning needs nila. Una, importante na alam ng teacher kung ano ang current level ng student, lalo na sa reading, writing at math. Kapag alam ng teacher kung saan nahihirapan yung bata, mas madaling gumawa ng program or activities na swak sa kanila. Sa reading, hindi lang basta nagpapabasa ang teacher. Dapat may phonics, vocabulary building, listening activities, guided reading, at kahit silent reading. Para siyang ang complete package na unti-unting nagtuturo sa bata kung paano magbasa ng mas mabilis at may comprehensions. Like for example, sa klase namin, hindi lang kami basta pinapabasa ni ma'am. Like for example, bago kami magbasa ng story, inuuna muna namin yung phonics, like pag-practice ng sounds, ng letters at pag-blend ng syllables. After nun, may vocabulary activity pa kami kung saan ipinapakita ni ma'am yung mga important words sa story tapos pinapagawa niya kami ng sentence or meaning. Pag ready na kami, may listening activity muna kung saan binabasa ni ma'am yung story habang nakikinig kami. Pagkatapos, nagkakaroon kami ng guided reading. Ibig sabihin, sabay-sabay kaming nagbabasa habang tinutulungan niya kami mag-pronounce at iintindihin yung text. Pagkatapos na yung guided reading, binibigyan niya kami ng time para mag-silent reading para ma-practice namin magbasa independently. Dahil sa mga ganitong steps, napapansin ko na mas mabilis ko naiintindihan yung binabasa ko at hindi na ako madaling nalilito sa words. Phonemic awareness naman yung skill na kailangan para ma-distinguish ng learner yung sounds sa words. So kapag hirap sila makilala ang sounds, mahihirapan talaga sila magbasa. Kaya may mga fun activities like clapping syllables, listening for beginning sounds, at pag-blend ng syllables. So like for example, sa klase namin, ginagawa ni ma'am yung phonemic awareness activities para masanay kami sa sounds ng words. Halimbawa, kapag clapping syllables, sasabihin niya yung word like banana. So tapos, magka-clap kami ng 3 times. Ba, clap, na, clap, na, clap. So kapag listening for beginning sounds naman, naglalaro kami ng what starts with. So sasabihin niya, what starts with M. So tapos sasagot kami ng words like milk, man, or moon. So sa blending practice, binibigay niya yung sounds ng paisa-isa like C, A, or T. Tapos, kailangan namin pagsabahin at sabihin yung word na cat. So dahil sa mga activities na to, mas nagiging aware ako sa sounds at mas madali ko nang nababasa yung words kasi alam ko na yung tunog ng bawat syllables o letter. Sa writing, mas effective kung may clear standards yung teacher. Tinuturuan yung students kung paano gumawa ng story, paano mag-visualize, at paano mag-proofread ng sarili niyang gawa. Like for example, sa writing class namin, hindi lang kami basta pinapasulat ni ma'am. Una, binibigyan niya kami ng clear standards. May checklist kami kung ano dapat meron sa story, like may beginning, middle, ending, may characters, at dapat may lesson. Pagkatapos nun, tinutulungan niya kami mag-visualize. Halimbawa, sasabihin niya, isipin mo muna yung lugar kung saan mangyayari yung story. Ano itsura, sino yung characters, ano yung problema at solusyon. Minsan, pinapadrawing niya pa kami para mas klaro sa utak namin. Pagkatapos namin isulat yung draft, tinuturuan niya kami paano mag-proofread. Titingnan namin kung may maling spelling, kulang sa sentences, o kung may part na hindi clear. Minsan, pinapabasa niya ulit ng malakas para marinig namin kung natural ba yung flow. Dahil step by step na ganito, mas natututo kami gumawa ng maayos at organized na story, hindi yung bara-bara lang. Sa math naman, tinuturuan yung students na hanapin yung patterns, intindihin ang math symbols, gumawa ng mnemonics at i-relate ang math sa real life tulad ng pag-compute ng money.
Meron ding drills, games, at minsan calculators para ma-check yung sagot. Like for example, sa math class namin, lagi sinasabi ni sir na hindi lang basta numbers ang math. May patterns at meaning talaga. Like for example, bago kami mag-solve, pinapahanap niya muna sa amin yung pattern sa sequence like 2, 4, 6, and 8. Tapos, hinatanong niya ano sunod para masanay kami sa logic. Tinuturuan din niya kami intindihin yung math symbols. Minsan kasi nalilito kami sa greater than and less than. Kaya mas mnemonic siya ng ang open side palagi sa mas malaking number ang laki ng tulong nun. So kapag may bagong topic, gumagamit siya ng real life examples, lalo na sa money, tulad nung tinuturuan kami mag-add at subtract ng decimals. Pinapagawa niya kami ng pretend shopping. May list kami ng items at kailangan namin i-compute kung magkano lahat. Meron din kaming drills at games like quick addition challenge or multiplication bingo para mas engaging. At kapag tapos na mag-solve, pinapayagan niya kami gumamit ng calculator para ma-check kung tama yung sagot namin. So dahil sa ganitong style, mas naging madali at enjoyable yung math kasi parang connected siya sa totoong buhay. Sa behavior, dahil minsan nahihirapan silang mag-focus, ginagamit ng teacher ang mga strategies like ignoring minor misbehavior, removing distractions, pagbigay ng calming tools, at paggamit ng visual cues or hand signals. Nakakatulong to para mas maging peaceful yung classroom. Like for example, sa classroom namin, minsan may classmates ako nahirap mag-focus o mabilis ma-distract. Pero napapansin ko na si ma'am ang galing mag-handle. Halimbawa, kapag may student na maingay ng konti o restless, hindi niya agad pinapagalitan. Ini-ignore niya muna kung minor lang naman para hindi lumaki yung issue. Kung may nuisance items like laruan o things na nakaka-distract, tahimik niyang nilalapit sa table niya para mawala sa way. Kapag may classmate naman kaming anxious o nag-fidget, nagbibigay siya ng calming tools tulad ng stress ball o maliit na manipulative para makatulong mag-focus. So, gumagamit din si ma'am ng visual cues at hand signals tulad ng pagtaas ng kamay para sabihin na quiet time o paglapit sa student kapag kailangan ng gentle reminder. Hindi niya kailangan magsigaw pero alam namin na kailangan mag-behave. Dahil sa mga strategies nito, mas peaceful yung classroom at mas madali kaming nakaka-focus sa lessons. Sa classroom recommendations, binibigyan sila ng low distraction seating, timer para sa time management, extended time sa test, at iba't ibang ways para makapag-answer or makapag-present. Mas naging comfortable sila at confident kapag ganon. Sa placement, may iba't ibang options depende sa needs nila. Sa general education classroom, kung kaya nila sumubay basta may accommodations. Sa research room, kung kailangan nila ng extra help sa ilang subjects. Sa separate classroom, kung kailangan nila ng full-time specialized instructions but last option ito. So like for example, sa classroom namin, may classmate ako na may SLD, kaya binibigyan siya ni ma'am ng low distraction seating. Nakaupo siya sa harap para hindi siya masyadong nalilito sa ingay o galaw ng iba. Kapag may task kami, gumagamit siya ng timer para malaman niya kung gaano pakatagal dapat mag-focus. Pag quizzes naman, binibigyan siya ni ma'am ng extended time para hindi siya ma-pressure. Minsan, pinapayagan din siya gumamit ng iba't ibang paraan para sumagot, tulad ng drawing, oral answer, o using manipulatives. Dahil dito, mas naging confident siya kasi hindi siya napipilit gawin yung method na mahirap para sa kanya. Sa placement naman, iba-iba ang setup depending sa needs ng students. Halimbawa, kung classmate ko na kaya sumabay sa lessons, nasa general education classroom pa rin siya kasama namin, basta may accommodations. Pero, meron din isa naming classmate na pupunta sa research room once a day para sa reading support. Doon siya tinuturuan ng one-on-one ni sir, lalo na sa areas na nahihirapan siya. Tapos, balik ulit siya sa klase namin. May isa naman na nakas-assign sa separate classroom kasi kailangan niya ng full-time specialized instruction. Mas bagay sa kanya yung environment na mas quiet at may speed teacher lagi
para matutukan siya. Pero kapag may school events, nagjo-join pa rin siya para may social interaction. Dahil sa mga placement na ito, every student gets the support they need para makapag-learn ng maayos. So overall, ang goal ng educational approaches na to ay para mas matulungan ang learners with student, learner, disabilities na mag-grow at maging confident sa learning journey nila. Hindi sila iniiwan, kundi sinusuportahan sa paraan na bagay sa kanila. And that's all po. Thank you for listening.